Jose TV Production. Your only island TV channel. Magandang araw mga palangga. Welcome to Mamay's Garden. Ako po si Mamay Flor, isang plant enthusiast. Ang channel na ito ay tungkol sa pagpaparami, pag-aalaga at iba pang usapin na may kinalaman sa halaman. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang red varieties of philodendron sa Mamay's Garden. Alam niyo mga palangga, ang mga philodendron ay isa sa pinaka-popular na mga tanim na pwede nating idagdag sa ating mga koleksyon dahil ang mga philodendron ay madaling alagaan at saka pwede siyang mabuhay sa lahat ng okasyon. At alam niyo mga palangga, ang mga philodendron din ay may magaganda, makulay at malalaki ang mga dahon at ganun din ang kanilang mga texture ay napakaganda mga palangga. Ngunit tayo rin ay nalilito sa mga philodendron dahil magkahawid ang kanilang mga kulay at ganun din ang shapes ng dahon. Sa araw na ito, ating pag-usapan ang red varieties of philodendron na sa Mamay's Garden at ating siyang pag-usapan isa-isa mga palangga upang ating makikita ang pagkakaiba ng bawat isa. Ngunit bago sa lahat, pindutin muna ang notification bell at mag-subscribe sa Mamay's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Ang nangunguna sa ating listahan mga palangga sa mga red varieties of philodendron sa Mamay's Garden ay ang ating red Congo. Ang red Congo pala mga palangga ay ito ay crossbreed ng red imperial at saka philodendron tatay. Ang red Congo mga palangga, ang unang sibol ng dahon ay nagsisimula sa red at ito'y dahan-dahang magti-turn into deep burgundy at kung ito'y magmamature na magiging green mga palangga. Alam niyo mga palangga, ang tanim na ito ay pinangalan ng Rojo Red Congo dahil ito ay galing sa kanyang mga dahon na pula mga palangga. Ang rojo means red. Kaya siya tinatawag na Red Congo. Madaling ma-identify ang mga tanim na ito dahil din sa kanyang mga stalk. Kung titingnan natin ang kanilang mga stalk mga palangga na deep burgundy at mahaba or mataas siya mga palangga. Ganyan kaganda ang kanyang mga stalk mga palangga at meron siyang mga paddle-like
leaves ang mga dahon niya, mga palangga. Makapal, glossy ang mga dahon at napakaganda ang kanilang mga kulay. Ito din ay hindi din ito gumagapang. Sila ay mga self-heading philodendron. Patuloy siyang lumaki, aabot ito ng 8 to 9 centimeters ang laki ng ating mga Rojo Congo. Ito siya, mga palangga, ay bata pa lang. Bago pa lang natin itong tinapkat, kaya ganito pa siya kalaki. Ito'y lalaki pa at maging marami pa ang kanyang mga dahon kapag hindi natin ito siya itapkat. So, kung tama lang ang kanyang lokasyon at ganun din ang kanyang potting mix, ang ating Rojo Congo ay napakaganda, mga palangga. Ang pangalawa sa ating listahan, mga palangga, ay ang Red Sun. Alam niyo, ang ating Red Sun, meron akong backstory nito, palangga, mga palangga. Ito ay galing sa aking kaibigan. Kami ay nag-barter. Ang aking binarter yung variegated Gigantum. At alam ba niyo, mga palangga, nang dumating ito sa akin ay napakaganda, napakalusog. Ngunit dahil sa bagyo, napapansin ko na unti-unting nahuhulog ang kanyang mga dahon after 3 days. Nawala na ang kanyang mga dahon. I'm so worried, mga palangga. Akala ko mamamatay na siya. Anong ginawa ko? Pinalitan ko siya agad ng potting mix. Ginawa ko yung masyadong maluwag ang kanyang potting mix. Marami ang palay, tapos a mixture of sawdust at meron siyang vermicast. Pagkatapos, mga palangga, nilagyan ko siya ng payong. Habang malakas ang ulan, nasa loob siya ng payong. Hinayaan ko yung payong. Tuwing uminit, tinanggal ko ang payong para matamaan naman siya ng init ng araw. And after a week, mga palangga, nakikita ko ang Red Sun ay unti-unti na siyang nabubuhay. Hindi na nahuhulog ang kanyang mga dahon. At ito na siya ngayon, mga palangga. Alam ba niyo, ang Red Sun, ang bagong sibol ng kanyang dahon ay super red. O tinatawag siyang bloody red. Kaya siya ay tinaguriang Red Sun dahil sa bagong sibol na dahon na bloody red ang kanyang mga kulay. At habang nagmamatured, ito rin ay mag-turn into burgundy, mga palangga. Ayan ang kanyang mga kulay. At pagkatapos niyan, siya ay magiging green na, mga palangga. Ang tanim ding ito, hindi siya gaanong lumalaki. Hindi din siya ganito lang ang kanyang mga dahon. Hindi din lumalaki ang kanyang mga dahon. Super cute ang ating Red Sun, mga palangga. Ngunit matingkad masyado ang kanyang mga dahon. Nandito sa dahon ang kanyang beauty. Ganyan lang siya. Ang kanyang mga leaves ay from 7 to 8 leaves lang, mga palangga, ang maximum. Ngunit itong sa akin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marami na nga siya, mga palangga. Meaning, healthy siya. Medyo nasasaktan lang siya noon. Ayan, makikita pa rin natin na may sakit ang ating lumang mga dahon. Kayo na nga, muntik na siyang mamamatay at malalanta na sana. Ito ring ating Red Sun ay madali din siyang i-propagate. Ito, mga palangga, ang kanyang mga air roots, na kapag madali kasi itong lumalabas ang mga air roots ng ating mga Red Sun. Pag ganyan, nagpapahiwatig na ito na pwede na siyang putulin. Meaning, ang Red Sun pala ay madali ding dumami dahil madali ding dumami ang kanyang mga air roots. So, ganyan ang characteristics ng ating Red Sun. So, as I said, madali nyo siyang ma-identify dahil hindi malaki or hindi lumalaki ang kanyang mga dahon. Ganyan lang siya ka-cute at ganyan lang din siya kalaki. At the only thing na madali natin siyang maunawaan or makilala dahil sa kanyang mga kulay at yung kanyang mga shapes ng dahon at yung maraming mga air roots.
Ganyan ang characteristics ng ating red sun mga palangga. Ito mga palangga ang sunod sa ating listahan, yung ating red imperial. Tinaguriang red imperial dahil din sa kanyang super red na mga bagong sibol ng dahon. Kapag ito ay mag-open mga palangga, ay super red din ang kanyang mga kulay. Ngunit, habang nagmamature, dumaan siya sa chocolate red mga palangga. Ito siya. Ganyan ang kanyang mga kulay. At napapansin din natin na kapag magmamature pa rin, hindi pa rin lumalabas yung kanyang kulay ganito pa rin, ngunit nagsisimula na siyang mag-green mga palangga. Hanggang sa kalaunan sa kanyang pag-matured, red na siya lahat mga palangga. And another thing, dito din natin makikita na meron din siyang pink mga palangga sa side ng ating red imperial. Kaya yung ating rojo Congo ay nagmana din dito. Ayan siya. So meron siyang pink na kapareho ng ating red Congo. Ngunit ang kanyang mga dahon ay hindi gaanong lumalaki na kagaya sa red Congo. Ganito lang ang kanyang mga dahon at saka kung napapansin natin, parang iba yung kanyang mga dahon mga palangga. Hindi siya plain. Ayan. Parang kulubot. O, di ba? Kulubot ang kanyang mga dahon. Nagtitwist siya ng kaunti. Ayan mga palangga. O. Although glossy, maganda ang kanyang mga dahon, ngunit matitwist siya ng kaunti mga palangga. Tapos doon naman sa kanyang mga stalk, kung napapansin din natin, hindi gaano kahaba o hindi mahaba ang kanyang mga stalk. Ganyan lang. At kulay brown ang kanyang mga stalk kapag siya ay tumanda na. Ngunit yung mga bagong dahon mga palangga, ayan siya. Iba ang kanyang kulay, maroon ang kanyang mga kulay. Tapos, mag-turn into chocolate brown na ang kanyang mga stalk, mga palangga. Super ganda din ang tanim na ito dahil ito ay hindi gumagapang. Ito ay patuloy na dagdag ang kanyang dahon na ganyan siya lumalaki at hindi din siya gaanong tumataas ang kanyang mga puno, mga palangga. Ganyan lang siya na lumalaki na hindi gumagapang kapag maragdagan ang kanyang mga dahon. Ganyan siya mga palangga. At isa din sa mga palatandaan ng ating red imperial, tingnan ba natin siya mga palangga? Iba siya sa ibang mga philodendron na lumalabas ang napakaraming mga air roots. Siya iba. Hindi. Kapag umakyat na itong mga punong ito, umakyat siya ng kaunti, makikita natin na meron na siyang mga air roots na lumalabas. Yan din ay nagpapahiwatig na ang ating red imperial ay pwede na siyang putulin. Isa din siya sa mga rare na tanim mga palangga dahil sa kanyang beauty na napakaganda mga palangga. So, yan ang ating red imperial. Ang sunod na nasa listahan ang number 4 ay ang ating cherry red. Ang cherry red na ito ay nanganganak na ito ng 3. Madali siyang paramihin mga palangga. Unang-una na ma-identify natin ang ating cherry red, itong kanyang mga A-roots, napakaraming lumalabas na kapag ito ay magmamature, lalong dumarami ang kanyang mga A-roots. Nagpapahiwatig na siyang putulin na upang siya naman ay manganganak. At ito ding ating mga cherry red. Kapag top cut natin ito, manganganak siya ng 3, 4, 5
Ganyan pala ito mga palangga. Ngunit, ito ring cherry red as of now, mahal pa rin kahit madali siyang paramihin. Marami kasi ang nangangailangan or gusto ring magkaroon ng cherry red, kaya medyo mahal pa ang mga cherry red ngayon kahit siya'y madaling paramihin. Dahil na nga sa beauty ng ating cherry red. Ang ating cherry red, ang kanyang mga dahon ay medyo malalaki mga palangga. Kikita natin malapad yung kanyang mga dahon. Ito'y nasaktan dahil pinutol natin ito. Mga 2 weeks pa lang ang nakaraan na tinapkat ko siya. Kaya ganyan siya mga palangga. Medyo nasaktan din siya. At medyo kaunti pa ang kanyang mga A-roots. Nagsisimula pa siyang nabubuhay na magkaroon na naman ng pangalawang bagong dahon mula ng aking pinutol. At ang kanyang mga dahon, mga palangga, yung bagong sibol, meron siyang orange-red or red-orange ang kanyang mga kulay, mga palangga, na magte-turn into para din siyang, at ito siya deep lavender ang kanyang mga kulay. Tapos, magiging brown siya mga palangga. At sa kalaunan, kapag siya ay mag-mature na, green na lahat ang kanyang mga dahon. Madali din nating ma-identify ang ating mga cherry red dahil na nga sa shapes ng kanyang mga dahon. Ito, meron pa siyang kurbada ganyan mga palangga, tapos magbilog siya. Ayan ito siya Ayan. So, dyan natin makilala ang mga cherry red na may pa-curving pa dito tapos pabilog siya ganyan. So, unlike other mga philodendron, kung pabilog, bilog na diretso. Ito siya iba, magki-curve pa siya. Kahit itong luma ng mga dahon, matured na, ganun pa rin, may carving siya dito mga palangga. So, yan ang ating cherry red at including yung kanyang mga stalk, mga palangga, ay nagbe-blend din ang mga kulay. Na nagsisimula siya sa red or maroon, tapos magiging light maroon or para din siyang reddish na. Tapos, ito dito ngayon ay dark maroon na ang kanyang mga kulay hanggang naiiban na ang kanyang mga kulay kapag siya ay nag-green na mga palangga. Another thing, ito din palang cherry red ay madali ding namumulaklak. Namumulaklak siya mga palangga. Ngunit ito'y nagmamatured na ang kanyang bulaklak para na siyang dahon. Ito noon, bulaklak ito na ganito ang kanyang itsura na nagmamatured siya. Napapansin ko rin sa lahat ng mga philodendron, ito'y madaling mamulaklak. Kapag marami na siyang mga dahon, agad-agad namumulaklak at agad-agad napakaraming mga A-roots. Kaya sabi ko, ano ba itong tanim na ito, napupuno na siya ng ganyang mga A-roots, kaya pinutol ko agad mga palangga. So, ganito ang characteristics at ang beauty ng ating cherry red. Mga palangga, ito yung pinakapaborito ko sa lahat ng mga philodendron. Yung mga cardinal. Ito ang ating red cardinal. Sa black cardinal, ito din ay isa sa aking mga paborito dahil sa napakaganda ang kanyang mga kulay. Ang kanyang mga kulay mga palangga ay nagsisimula siya sa mga bagong sibol, dark red, a combination of maroon red ang kanyang kulay. Tapos, habang magmamatured, magbe-blend siya ng ibang kulay. Ito siya mga palangga. Ayan siya. Para na siyang lavender. May blending of lavender and brown. At later on, sa kanyang pag-turn ng ibang kulay kapag magmamatured na siya,
magiging bronze na siya mga palangga. Ayan siya. Tapos from bronze, mag-turn na naman siya into green. Ayan siya. At ito ding ating red cardinal ay may napakaganda ang kanyang mga kulay na may malapad na mga dahon. Malapad siya at saka pandak mga palangga. Itong kanyang mga stalk ay napakababa. Ayan lang siya. Na may kulay chocolate or dark chocolate ang kanyang mga stalk mga palangga. At super pandak siya. Ganyan siya lumalaki, hindi pataas. Paganyan. At saka ito din ay self-heading philodendron. Isa siya sa mga collectors mga palangga. Ang tanim pa lang ito ay galing din sa Borneo. At sa ngayon mga palangga, ito siya ay hindi pa gaanong marami. Mataas din ang demand, ngunit super mahal sa market. Kung titingnan natin sa Shopee, ang tanim na ito ay super mahal pa. Dahil hindi pa gaanong marami at hindi pa gaano yung ating mga planters ay hindi pa rin gaanong nakaproduce ng maraming red cardinal. So yan siya mga palangga, ang mga red na philodendron na meron dito sa Mamay's Garden na almost the same yung kanyang mga kulay. So yan mga palangga, ang 5 red varieties ng philodendron sa Mamay's Garden. Yan sila ngayon na napakaganda ang kanilang mga dahon. Sana itong ating vlog na yon ay makatulong sa inyo. Kapag kayo ay bumili ng mga tanim na ito, madali din ninyong ma-identify kung saan na dito ang red Congo, saan ang cherry red, ang ating red sun, ang ating red cardinal, at ganun din ang ating red imperial. So yan mga palangga, kung gaano sila nagkakaiba ang 5 red varieties ng ating mga philodendron. So sa inyo pong lahat, huwag pong kalimutan i-subscribe ang Mamay's Garden upang maging updated kayo sa lahat ng usapin sa ating channel. Marami pong salamat at bye-bye! Isa TV Production. Your only island TV channel.